Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Minsan pa nga po'y palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, pinagpala ka. Amen. Tayo po lahat ay pinagpala ng Panginoon dahil po sa huling linggo na naman po tayo ng buwan. Hindi po tayo iniwan ni pinabayaan man ng ating Diyos na buhay. Amen po. Kaya po marapat lamang po natin siyang papurihan, sambahin at pasalamatan sapagkat siya ay nag-iisang Diyos na mabuti, tapat, kailanpaman. Amen po. Sabi nga po sa awit 136:1, si Yahweh ay ating papurihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen po. Kaya po ang lahat ay inaaniyahan na po tumayo. At tayo po'y mag-uumpisa na po sa ating banal na gawain at papangunahan po tayo ni Sister Irma para sa opening prayer at ng worship team. So Lord, this morning, O God, we want to thank you, Jesus, for your goodness, for your faithfulness, O God, and for all the blessing that we experience, Panginoon, every day. Truly, Lord, your unconditional love, Panginoon, follow us, in Jesus. Hallelujah. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. And every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived
sing of the goodness of God. Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin at dinadakila, O God, sa umagang ito, Panginoon. Lord, tunay nga na napakabuti mo sa aming mga buhay. Sa buong buhay namin, naging tapat ka, Panginoon. Sa buong buhay namin, naging mabuti ka, O God. Kaya patuloy ka naming papupurihan, Panginoon. Patuloy ka naming dadakilain sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, Panginoon. Ang pagmamahal mo ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Patuloy naming nararanasan ang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat patuloy mo kaming binubuhay, Panginoon. Salamat sapagkat may pagkakataon ka naming purihin, Panginoon, sambahin at pasalamatan sa napakaraming mabubuting bagay na ginawa mo na po sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat din po, O God, sa walang hanggang biyaya at pagpapalang ibinibigay mo sa amin kahit hindi po na kami karapat-dapat dito, Panginoon. Salamat din po, O God, sa bawat kapatid naming naririto, Panginoon, na handang magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat sa panibagong buhay sa pag-asa, Panginoon. At sa sandali pong ito, God, patuloy na nagpapakumbaba kami, Panginoon. Inaamin namin, marami kaming mga kakulangan, Panginoon. May mga kahinaan po kami. May mga kasalanan po kaming nagagawa, naiisip, nasasalita, na hindi po nagbibigay lugod sa iyo. Kaya po, humihingi po kami ng tawad sa umagang ito, Panginoon. Lord, pakapatawarin niyo nga po kami at pakahugasan niyo kami ng dugong banal upang God, maging marapat kami sa pagdulog sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po, God, sa umagang ito, Panginoon. Nanilog mo, God, na ang gawain ito, Panginoon, ay patuloy, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagsama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa umagang ito, God. Lord, dalangin namin sa bawat itatayo mo, Panginoon. Itago mo lamang kami sa iyong mga likuran, Panginoon. Ikaw po yung makita sa aming mga buhay, O God. Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy kaming sasamahan, Panginoon, sa bawat pagtayo namin sapagkat, Lord, sa biyaya mo lamang kung bakit kami nakatatayo, Panginoon. Sa biyaya mo lamang kung bakit kami nakakapagpuri, Panginoon. Lord, nandalangin din po namin, O God, sa lahat ng mga kakasama namin sa umagang ito, sa pananambahan sa iyo, Panginoon, sa mga live stream, Panginoon. Lord, nalangin namin patuloy na katagpuin mo nga po ang puso ng bawat isa, O God. Lord, dalangin namin na ikaw yung aming mapapurihan sa umagang ito, Panginoon. Masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, O God. Bilang pasasalamat, Panginoon, sa bawat araw na kasama ka namin, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Ano ang Panginoon yung pinagdaanan namin, napagtagumpayan namin ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na lagi namin kasama, O God. Lord, salamat, Panginoon. O, dalangin namin sa pagmimensahe. Patuloy nga po, langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. Lord, dalangin namin lahat ng lalabas sa kanyang bibig. Magbibigay ito, Panginoon, ng pag-asa sa amin, Panginoon. Magbibigay ito ng kagalakan, O God, ng kapayapaan sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin namin, gagamitin mo pa siya mightily, powerfully, Panginoon, saan man siya makarating, O God. Lord, dalangin din po namin sa mga kapatid namin na wala pa rito. Lord, hipuin mo ang kanilang puso, Panginoon. Idako mo sila sa lugaring ito sapagkat ito ang araw na ginawa mo, Panginoon, upang magbigay kami ng kagalakan sa puso mo, Panginoon, upang magbigay kami ng kapurihan sa iyo, God. Lord, salamat. We declare, Panginoon, na marami kang palalakasin sa umagang ito, Panginoon. We declare na maraming sakit kang pagagalingin, Panginoon. Lord, maraming beses po na, Panginoon, na pinatunayan at pinagaling mo na po kami sa anumang sakit karamdaman na aming naranasan, Panginoon. Kaya maraming salamat, God. Inaakin na po namin, Panginoon, ang tagumpay ng gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pinagpalang Sunday po
sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po na sa bawat araw tayo pinagpala at pinagtatagumpay ng ating Panginoong Diyos. Kaya't sa umaga po na ito, ngayong linggo, ibigay po natin yung pinaka-the best na para lamang po sa ating Panginoong Diyos. Sumigaw nga po tayo ng isang malakas na hallelujah! Amen! Para sa Panginoon! Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na sa bawat araw. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya. At bawat ngiti mula sa labi namin, O Diyos, mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at gumabay. Wala sa'yo may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na, at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya. At bawat ngiti mula sa labi namin, O Diyos, mula sa labi ko magpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, Ikaw lang ang dahilan. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at gumabay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. O, salamat, Panginoon! Salamat, salamat sa iyong ginawa. O, salamat, Panginoon, sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Kaya tayong malaya dahil sa Panginoon. Ginawa. O, salamat, O Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi namin, mula sa labi kong nagpupuri. O, mula sa labi namin, mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi namin, O Diyos, mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, Ikaw lamang. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay.
nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamlangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamlangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamlangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Yes, Lord Father God, patuloy ka namin pupurihin ngayong araw, Panginoon, dahil tunay ngang napakabuti mo. Hallelujah, hallelujah. Kami iyong hindi iniwan, Lord Father God, kahit kami mga nagkasala. Kami mga pinili mo upang itaas ang pangalan mo, Panginoon. Yes, Jesus. Hindi kami mapapagod na magpuri at magpasalamat sa iyo. Dahil sa yakap mo, Ama, mararamdaman namin ang tunay na kaligtasan. Pinili mo kahit sa madilim kong daan. Tinawag ang aking pangalan, itangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan siyang yakap, ako'y di nagbibitaw. Siyong tawag, laman ng puso ko
ika'y walang kabantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Yes, Jesus, tinapos mong lahat. Tinapos mo ang aming kalungkutan, ang aming lahat ng aming nararamdaman, lahat ng pagod, lahat ng luha. Yes, Jesus, iyong binawi, Lord Father God, dahil tunay lang ikaw ang aming kalakasan. Kaya't sa yakap mo, hindi kami bibitaw, Ama. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat.
Yes, oh God. Salamat po sa inyo pong pagmamahal sa aming mga tao. Hindi man kami deserve, pero dahil sa inyong biyaya at grasya, lagi niyo po kami pinapalakas, O Diyos. Niyayakap po, Ama, ng inyong pong presensya dahil sa pamamagitan po ng anak mong sa Jesus. Salamat po ngayon pong umaga na kayo ang Diyos na nakakaunawa ng damdamin ng isang ama, damdamin ng isang ina, damdamin ng isang dalaga, isang binata, isang bata, ng ibang lahi, ng bawat tao. Nakikita niyo po ang kalagayan ng bawat tao sa mundo. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Binigay mo kaysa sa mong anak na sa Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Suko po kami sa inyo ngayong pong umaga dahil alam namin kayo lamang ang nagdadagdag sa amin ng hininga, lakas, mga kakayanan at kaalaman ay galing lamang po sa inyo. Ano mang meron kami, ito po'y dahil lang sa inyong biyaya. Salamat na kami po'y nakakatayo. Isa pong pribilehiyo na mabuhay pa kami sa mundong ito. Salamat sa mga panahon, pagkakataong ibinibigay niyo po sa amin para maparangalang kayo, para mapasalamatan kayo, para mapaglingkuran po kayo. Tunay nga ng presensya niyo ang nagpupuno sa amin, nagbibigay ng kapayapaan, kasapatan, kakontentuhan. At sa pangalan po ng anak mo sa Jesus, may kasagutan sa aming panalangin. Sabi niyo po sa Mateo 11:28, lumapit kayo, kayong lahat ng mga napapagal, nabibigit ang lubha sa inyong mga pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At ngayon pong umaga, Ama, salamat na pinagpapahingan niyo po ang aming kaluluwa, hindi lamang sa lugar na ito, sa aming mga followers, viewers, sa iba't ibang bansa. Salamat po, Diyos, lahat na may kabagabagan, binibigyan niyo po ng kapayapaan ngayong umaga. Ang mga may sakit, pinagagaling nyo, pinapalakas nyo. Salamat sa paghipo nyo sa buhay ng bawat tao. O Diyos, ang nagtitiwala sa inyo, nagpapanibagong sigla. Ang lakas namin matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad kami ng lalakad, hindi po kami manghihina. Salamat po, Diyos. Muli ngayong umaga, samahan nyo kami. Salamat sa kasagutan sa aming panalangin. Salamat sa favor. Salamat sa anointing. Kayo palagi ang mataas, kami po ang mababa sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat nakakonect sa website na ito at sa lahat narito. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. So, glory to God po at praise God. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, masaya ako dahil nandito ka. Yeah. So, glory to God po. At muli ay napakabilis po ng araw. Linggo na uli, matatapos na po yung February. Pero ang Diyos ay kahit kailan, hindi po tayo iniwan. Kahit kailan po ay hindi niya tayo pinabayaan. Kaya po, isa muna pong palakpakan natin siya ng pinakamataas na papuri. Amen. At salamat din sa patuloy po nating pag-share sa gawain sa lugar na ito. Miss, marami pong nahihipong tao. Kapag nag-share tayo, kasi bago po tayo pumunta rito, may humipo na sa langit para magtagumpay ang gawain ngayon. Amen? Meron ng, hindi nyo po alam, meron ng nanalangin. Nasa tahanan pa, noong pang manakarang araw, ipinag-pray na yung gawain ngayon. At ipinag-pray na rin yung katabi nyo. Alam nyo po, mahihipo ang lahat ng tao sa buong mundo sa pamamagitan po ng panalangin. Mahaba po ang kamay ng panalangin. Amen? Hindi man natin kayang abutin ang ating kamay. Yung mga taong konektado sa atin, pero sa prayer, natatouch po sila ni Lord. Amen? Kaya karapat dapat lamang na purihin siya. Siyempre, unang-una po ay papasalamat po tayo sa Lord dahil may bago po tayong drum set. Kids, yung box ng drums. So, salamat po sa inyo pong patuloy na suporta. Sa inyo, yung pong mga
tithes and offering natin, napupunta po ito sa improvement po ng ministry. Amen? At maraming salamat po dahil ito po'y nayari na. Dati pinagpe-pray lang natin. At salamat din kina Kuya Per, sa panguna ni Kuya Per, Kuya Ivan, sina Kuya John Ray, Kuya Jimboy. Ang buong team ng music ministry. Kasi pangarap po nila na magkaroon ng ganito para hindi gaanong maingay. Amen? So, yan po yung gawa ni Lord. At, alam niyo po, glory to God, yung pong mga tithes and offering natin, yan po iniipon po ng ating treasurer. At, monthly po, nagre-report po yan sa manggagawa ng Panginoon dito. At, ang ating pong goal ngayon, 2025, service naman ng church. Amen. May kaunti na pong naipon, pero yun po yung goal natin. Ano ho? Para naman, ako po 56 years old na, hindi naman habang panahon magsasalita ako dito at magpapastor. Meron po next generation. Para naman yung papalit sa akin, ay wala nang problema. Maayos yung church, may service, tapos ay hindi na ba burden yung finances dahil kailangan nito, ganito. Yun lang naman ang gusto nating kami ni Ma'am. Ako, 56 na. Si Ma'am, 58. So, napakaganda po na mawala man kami sa mundong ito, ang church nagpapatuloy. Amen? At saka ang mga anak nyo, apo nyo, ay merong silang spiritual covering. Amen? Kasi ang ministry, ito po'y mamanahin din ng next generation. Kasi sa Lord po ito. Amen? Kaya napakabuti po ni Lord dahil tayo, hindi naman po tayo nagsusulisit para sa mga gamit dito sa church. Ito po'y dahil sa kusang loob nyo na pagsuporta sa pamamagitan ng tithes and offering, nabibili natin ang gusto nating bilhin. Lumalawak po ang ministry. Amen? Kaya po, glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ngayon pong umaga, ang topic po natin, sabi po dito, ay the loving touch of Jesus. Amen? Napakahalaga po nito. Yung sa Tagalog po yan ay ang mapagmahal na hipo ng Panginoong Jesus. Mahalaga na hihipo tayo araw-araw. Na-encounter natin ang Panginoon Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Kahit minsan may mga pagsubok at problema, nandiyan pa rin ang Diyos. Amen? At alam niyo po, di ba meron po tayong 5 senses. Meron tayong 5 senses. Yung nag-ooperate sa buhay natin to. Kaya kapag ang 5 ito ay nag-ooperate sa atin, ibig sabihin malakas pa tayo. Amen? Pansinin niyo ito yung 5 senses natin. Di ba? Review lang. Alam ko naman, alam nyo ito. Hindi po tayo mag-exam. Amen? Kundi review lang. Number 1, seeing. Paningin. Pag tayo'y matalas pa ang ating paningit, nakakakita pa tayo, biyaya po ng Diyos yan. Amen? Hindi lahat ng tao nakakakita. Ay, yung katabi mo, kitang-kita mo yung kagandahan at kagwapuhan pa hanggang ngayon. Di ba? Ibig sabihin, nakikita pa natin yung magagandang kapaligiran na nilikha po ng Diyos. Hearing. Ito po yung ating pandinig. Diba? Narinig pa natin ang daing ng ating kapwa. Amen? Narinig pa natin yung hinaing ng ating pamilya o kaibigan, kakilala. Masarap po na malakas po ang pandinig. Amen? Mahirap po pag wala na tayo naririnig. Amen? Hello? Palakpak nga po yung nakakarinig. Amen. Siyempre, smelling, yung pang-amoy. Mahalaga po yan na nakakaamoy pa tayo. Amen. Di ba, nung panahon po ng pandemya, yan ang unang nawala sa tao, pang-amoy. Amen. Pero ngayon, di ba, blessing po yan, yung pang-amoy. At siyempre, yung tasting, panlasa. Mahalaga po yan, panlasa. Siyempre, kung wala po tayong
panlasa, kahit pa napakasarap na bulalo yan. Amen? Hindi mo rin ma-enjoy. Pero kung may panlasa tayo, di ba, masarap yon. Amen? Pero hindi naman palagi ganon. Amen? Paminsan-minsan. At ito po yung ating topic ngayong pong umaga, yung pong touching. Mahalaga po ito'y literal, spiritual, kasi napakahalaga po nito sa buhay ng tao. Yung physical touch. Amen? At ito po ba ay ginawa ng Panginoong Hesus? Kaya nga ang title natin ay The Loving Touch of Jesus. Amen? Gusto po ba natin mahipo ng Panginoong Hesus ngayong umaga? Amen? Hello. So, ang gagamitin po nating text dito po sa Marcos 10:16. Sabi po rito sa Marcos 10:16, kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Grabe. Biniles yung mga bata. So kung kasama niyo po ang inyo pong mga anak at apo, ipatong niyo nga po ang inyong kamay sa inyong mga anak at apo. Amen. Mahalaga po yan. Yung nagre-release tayo ng blessing. Kasi ginawa yan ni Jesus Nag-release yan ng blessing sa mga bata. At ito po yung tagpo na may nagdala kasi, ang konteksto po nito, may nagdala ng mga bata kay Jesus. Kasama niyo yung mga alagad para ipatong ni Jesus ang kanyang kamay para mag-release ang blessing. Nakita po ng mga alagad, pinagalitan po ng mga alagad. At nakita po ni Jesus yun na sinaway ng mga alagad. Kaya po, nagalit ang Panginoon Jesus, sabi niyo, hindi, papuntahin niyo dito yung mga batang ito. At doon, iyan na po yun. Kinalong niya mga bata at pinatungan ng kamay. At sabi niya, hindi niyo ba alam na sa mga bata nahayag yung paghahari ng Diyos? Sa mga katulad ng batang ito, ang paghahari ng langit ay ganito. Sabi niya, maliban na kayo tumulad sa ganitong bata. Ang ibig sabihin naman po noon ay spiritually, hindi naman yung isip bata, kundi childlike faith. Di ba yung bata, yung mga anak ninyo po, hindi naman namumroblema po yan Pag umiyak yan, alam niya, bibigyan niyo sila ng gatas. Kahit yung mga batang maliliit, hindi namumroblema ng pangbayad sa eskwelahan. Amen? Wala yung pinoproblema ng pagkain. Amen? Kasi nga, yun ang faith nila. Hello? So, yun ang gusto po ng Diyos sa atin, yung buong pusong pagtitiwala sa Diyos para matouch tayo ng Panginoon Jesus. Tsaka mga bata, wala pong mali siya yan. Di ba? Minsan may tampuhan yan. Maya-maya magkakalaro na uli. Amen? Kasi nga yung faith nila ay ganun na lamang yung sila ay bata at gusto ng Diyos tumulad tayo doon sa ganung pananampalataya. Hindi naman pagiging batang isip. Amen? Kundi doon sa pananampalataya. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Yan. At kanina po nung ako po ay paparito, kaya kinonfirm ng Diyos yung mensahe, may kumakatok sa pinto. Pagbukas ko si Lucas, yung pamangkin po namin, pamangkin ni Ma'am, anak ni Ate Joycel. Sabi sa akin, Pastor, may biscuit ka ba dyan? So, niyakap ko po siya. So, ganun po talaga ang faith. So, may naibigay naman po akong tinapay. So, ganun ang bata, di ba? Masaya. Kaya po, sabi po sa survey, yun daw pong mga batang lumaki na kinakalong at pinapangko, ito daw po yung mga bata na emotional healthy. Amen? Yun daw po mga batang nakaranas na yakapin, kargahin ng bata. Ito daw po yung mga emotional healthy. At ito'y lumalaki na nagmamahal din sa kapwa. Amen? Kaya, glory to God na po panahon. Kaya yung mga anak po ninyo at apo, lagi nyo pong yayakapin. Amen? Naalala ko nga po nung patotoo po ni
Kuya Joel, ni Kuya Jomar, nung nagse-cell group po kami dito ng mga tatay, nandiyan ba si Charlotte? Si Charlotte po nung nakaraang linggo yata, nung isang linggo, ay pinakain yata ni Kuya Jomar ng Skyplex. Amen? Ay di, siyempre, si Ate Charis, anak ni Ate Charis yun, ni Kuya Jomar, Ate Charis. So, ngayon parang nabitig, di kagulo na po sila. Siyempre, nandiyan ba si Charlotte? Nasa labas. So, wala pang isang taon yun. Kagulo na sila, hindi nila alam ang gagawin. So, yun, dinala doon kay Ate Irma. At binuhat ni Ate Irma na nalangin, in Jesus' name. Naramdaman ni Ate Irma yung Skyplex nasa kamay niya na napakalaki. Amen? Hello? Yung pala nabitig. So, mahalaga po yung pag-touch. Si Jesus Christ, mamaya mapapag-aralan po natin. Ito pong pag-touch sa bata ay hindi lang naman sa maraming dahilan kung bakit si Jesus ay hinihipo niya ang mga tao. Hindi lang sa mga bata, pati po sa matatanda. Amen? At maraming aral sa Biblia na kahit bawal ang magpagaling sa araw ng pamamahinga at bawal humipo sa patay. Amen? Dahil mga batas po yan nung panahon po, may mga law po nung panahon ni Moises na ang tao nabubuhay sa tradisyonal. Amen? Mga pamahiin. Pero nung si Jesus nanahog dito sa lupa, kahit araw ng pamamahinga, gumagawa siya ng mabuti. Doon po sa Lucas 7, verse 11 hanggang 17, Lucas 7:11 hanggang 17. Nasa lubong po ni Jesus, meron pong libing, nasa kabaong na. Ngayon, yung bata ngayon na lalaki, na binata, ay kaysa isang anak ng isang byuda. So, nasa lubong layo ng Panginoon Jesus. Ngayon, ang Panginoon Jesus nahabag. So, nilapitan po niya doon sa kabaong, hinipo niya, at bumangon po yung patay. Kaya natakot po yung mga tao. Amen? Pero marami pong nagpuri sa Diyos. At kinuha po ni Jesus yung bata, kasi nakita niya po yung nanay parang walang pag-asa, parang namatayan ng pag-asa, namatayan ng pangarap. Siyempre, yung bahagya mo nang napalaki, tapos nawala pa. O, di ba, talaga nawala ng pag-asa, pero nandun sa Jesus, nahabag, hinipo, nabuhay. Binalik po dun sa ina. Sabi po ni Jesus ay, tumahan ka na. Sa ibang salin. Amen? Huwag ka nang umiyak, tumahan ka na. So sabi po ng mga Bible scholar, yun daw tahanan ay sumisimbolo sa comfort. Amen? Kaya may mga tahanan tayo, yung mga tahanan natin ay comfort natin yan. Amen? Kapag tayo nasa tahanan natin, ay nagkakaroon tayo ng kapanatagang kapayapaan. Kahit pagod sa trabaho, pagod sa pag-aaral, o galing ibang bansa ka man, o saan man galing, pag nakarating ka sa tahanan mo, nakakomfort ka. Sabi po ng mga taga-Bible, mga theologian, doon daw kinuha yung salitang tahanan. Doon sa tagpong yon na tumahan ka na. Ibinigay po yung bata doon sa ina. Amen? So, maraming istorya sa Biblia na hinipo ni Jesus. Nagkaroon po ng himala. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, sabi dito, the loving touch of Jesus brings. Yan. The loving touch of Jesus brings. Number 1. Ano nakalagay dyan? Freedom. Amen. So, freedom po nakalagay dyan. Amen. So, sabi po rito sa Lucas 13, verse 11 hanggang 13, may isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, sanhi ng isang masamang espiritu.
siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon din naibalik ang dati niyang postura at nagsimula siyang magpuri sa Diyos. Sabihin, nakukuba na po ito. Grabe, 18 taon na pinahihirapan ng kanyang sakit. At ang sabi rito, sanhi na masamang espiritu. Sino po rito ang may 18 taon ng may karamdaman? Amen? Hello? Papalayain po kayo ni Lord. Hello? Kagaya po nito. Sabi po rito sa verse 16, ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya kalagan kahit nasa araw ng pamamahinga? Kasi ito po yung tagpo na, kasi nung panahon yun, maraming religious people maraming mga lumalabang kay Jesus. Kasi nga may batas noon, huwag ka magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Ito po ay yung mga Pariseo, Eskriba, na nabuhay sa traditional, pero hindi nila nasolusyonan ang babaeng ito na 18 taon ng gapos ng masamang espiritu, hindi nila natulungang lumaya. At si Jesus ang nagpalaya. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa mga religious group na yon, na mga Pariseo, Eskriba, kung kayo ba, kung ang alaga niyong tupa ay malaglag sa bangin, sa araw ng pamamahinga, hindi ba niyo kukunin? Amen? Bawal ba ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga? Sinabihan niya po ang mga iyon. Hello? Yan ang buhay natin dati, di ba? Traditional tayo. Nasa pamahiin tayo. Pero buti na lang, nasa New Covenant tayo. Sa Jesus nagpapalaya. Amen? Yung paghipo ni Jesus, yung pagmamahal ni Jesus, nagbibigay po yun ng kalayaan. Sabi po rito sa verse 17, napahiya ang lahat ng kumakalabang kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Amen? Kaya napakahalaga po na nahipo ng Panginoon Hesus ang puso ng bawat tao. Ang kailangan talaga ng tao, maranasan nila ang encounter sa Panginoon Hesus. Yun po yung totoo. Ma-experience nila ang Panginoon Hesus. Ito yung lagi nating binabanggit, yung kapanganakan muli. Kasi nga, may mga minana tayong traditional, mga ritual, mga pamahi, minana natin sa mga lolo at lola natin, pero hindi naman yun nagpalaya sa atin, hindi naman yun nagbigay ng breakthrough. Amen? Kahit po si Nicodemo, alam niyo po ba si Nicodemo na dinalaw ng Panginoon Hesus? Yun po ay kabilang sa pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo po nung panahon yun, na mga Sinadrin. Kasi po yung Sinadrin, binubuo po yun ng 70 mga pinuno po mga pinuno ng Israel. Yun po yung mga Pariseo, Eskriba, mga kinikilala doon sa panahong yun. At kabilang doon si Nicodemo. Pero alam niyo po ba si Nicodemo, gapos pa rin. Amen? Kahit dalubhasa siya sa kautusan, may kulang. Hindi pa pala niya naranasan talaga yung kapanganakan muli. Yung born-again experience. Amen? Kaya nga sabi po ng Panginoon Hesus sa John 3:3, sabi niya, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, hindi siya mapapagharian ng Diyos.
Tignan niyo po, hindi naintindihan ni Nicodemo. Sabi niya, anong ibig mong sabihin? Babalik pa ako sa tiyan ng aking ina. Amen? Hello? Para ipanganak uli. Kasi nga, ang sinasabi ng Panginoon Jesus, supernatural. Kapanganakang spiritual yon. Amen? Tayo po ipinanganak na sa physical. Salamat sa ating mga magulang. Pero kailangan para mapunta tayo sa langit, para ma-enjoy natin ang buhay, kapanganakang spiritual. Amen? Kasi pag tinanggap ng tao si Jesus, kagaya ni Nicodemo, magiging anak siya ng Diyos. Magkakaroon siya ng relasyon. Yun yung experience kay Jesus. Amen? At tatatakan siya ng banal na espiritu. Sabi sa Ephesians 1:13. Amen? At kapag nandun ang Holy Spirit, sabi sa 2 Corinthians 3:17, if the Holy Spirit is with us, there is liberty. Lalaya tayo. Hindi naman natin kayang baguhin yung ating sarili sa sarili natin. Yung mga utos laang ng tao na mga nauna sa atin. Kailangan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Yan ang magbabago sa atin. At encounter sa Panginoon Jesus. Kasi lagi ko po ito mini-mention, yung maranasan ng tao, yung personal encounter kay Jesus. Doon po lumalaya. Ito pong babaeng ito, tenyo po, gapos. Siyempre, magkasama yon. Pagka humipo sa Jesus, nagpagaling siya na may sakit, kasama din doon yung spiritual. Amen? Ganon siya magpagaling. Napansin nyo, lagi niya sinasabi, pinapatawad na ang kasalanan mo. Amen? Hello? Di ba, laging ganon siya. Kasi nga, hindi lamang physical ang pinapagaling ni Jesus, pati po spiritual. Kasi pag gumaling yung spiritual, damay na po yung labas eh. May mga tao nga po, ang problema pala, spiritual eh. Hindi naman physical eh. Di ba, meron nga pong kasama ako na may pinagpe-pray, sabi sa kanya ng Holy Spirit, sabihin mo lang sa kanya na magpatawad siya. Amen? Nung pinatawad niya yung nagkasala sa kanya, gumaling siya. Amen? Ang sakit pala, spiritual. Amen? Gumaling na. Kasi maraming sakit nasa loob. Nasa kaloob-looban. Kaya nga, pag tayo malaya, nandun yung banal na espiritu. Lagi nating ipapanalangin, Lord, anointing of understanding. Bigyan mo ako ng spirit of understanding. Extra grace, Lord. Increase the dosage of love. Amen? Kasi sa grace lang tayo, imperfect po ang mundong ito. Imperfect. Wala pong perfectong tao. Tayo po ay dahilan sa grace ni Lord. Dahil tayo po ay may relasyon sa Kanya, na-overcome po natin ang mundong ito. Amen? Kaya nga pagka naintindihan mo yung grace ni Lord, ay hindi ka na kailangan kumuha ng bato at mambato pa sa iba. Amen? Hello? Kasi nadadama natin yung pagmamahal natin sa ating puso. Sabi po sa Roma 5:5, ibinuhos na sa ating puso yung pag-ibig ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan po yung may relasyon kay Kristo. Yan po yung mga taong pinalaya ng Panginoon. Amen? Kaya po yung the loving of Jesus touch bring freedom. Amen? Yeah, praise God. Alam niyo po, ito naman napakarami na kung mag-evaluate tayo, baka, ito, di ba yung babae, 18 years na. 18 years na gapos. So, maliwanag po na satanic attack. Gapuan siya ng evil spirit. Wala nagawa yung mga seremonya doon. Wala nagawa. Amen? Yung mga law. yung mga bawal. Kasi di ba sa 10 utos, laging may mga bawal yan, bawal lang ganito. Yun naman sa 10 utos, nauwi yun sa 2 pangungusap. Mahalin mo ang Diyos ang buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa. Mahalin mo yung kapwa. Kaya kapag tinanggap ng tao si Kristo, magiging anak siya ng Diyos. Magkakaroon siya ng spiritual power, spiritual authority, nandun yung Holy Spirit, at gagamitin siya ng Diyos. Maraming mahihipon tao sa pamamagitan ng buhay natin. Amen?
Kasi maraming taong gapos. Kung yung babaeng ito, gapos na 18 taon, gapos siya ng, di ba, nagbago yung postura niya kasi nakukuba na siya eh. Marami ngayon, 18 taong gapos pa rin ng mga bisyo. Amen? Baka hanggang ngayon, gapos ka ng bisyo. Ano man bisyo yan? Amen? Na gustong-gusto mong makawala, pero hindi ka makawala. Hello? Kaya ako po tinasasabi, dati po, gapos ako ng bisyo nun eh. Paglalasing, drugs, amen? Lahat yung mga gawa ng laman. Galatia 5:19. Pero salamat na ma-encounter ko sa Jesus. Unti-unti niyang binago ang buhay ko hanggang sa lumaya ako sa mga makamundong gawain. Baka dito, meron pang ginagapos ng fornication. Amen? Bisyo din po yan. Hello? So, magagamit po tayo ng Diyos kung talaga po na mahipo tayo ng Panginoon. Amen? Ma-experience natin yung encounter sa Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, ang ganda ng inawit natin kanina, palakpakan natin ang Panginoon. Di ba yung may keyword doon na, minsan yayakapin tayo ng Diyos eh. Kasi ang mundong ito nakakapagod. At pagka nagbukas ka ng Facebook, grabe mga salitaan, di ba? Hello? Amen? Para bang pag hindi ka naging maingat, mawawala yung kapayapaan sa puso natin. Noong Sunday po, wala po ako dito, nasa Bulacan, sa isang church po doon. Nakita ko, kahit saan ka naroon, kahit saan ka pumunta, sasamahan tayo ng Diyos. Nung ako po speaker po ako doon, sinamahan po ako ng pastor sa unahan. Nasa unahan po ako. Hindi pa po nagsisimula yung gawain. Maaga eh. Nagpa-practice pa po yung mga music. Nagtataka po ako. Nung ako po ay nasa unahan, sabi ko, bakit ako umiiyak? Amen. Hindi ko po maipaliwanag basta nasa unahan ako, hindi ko mapigilan yung pagluha ko. Pinapanood nga po ako nung song leader eh. Tinititigan ako. Bakit kaya naiyak si pastor? Hindi ko po mapigilan eh. Nakaupo lang ako, nanonood lang ako. Pero umaagos po yung luha ko. Minsan, itatats tayo ng Diyos sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Minsan nga kahit nasa CR ka eh. Amen? Naranasan niyo po ba na kayat na yung uhog po natin, nakakain na natin yung uhog natin dahil sa kaiyak natin sa Diyos? Ibig sabihin nun, niyayakap tayo ng presensya ng Diyos. Amen? At pagkatapos na yakapin tayo ng presensya ng Diyos, para bang clear na clear yung isip mo. Amen? Payapang-payapa yung isip mo. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam mo. Naranasan niyo po ba yan? Yung nakaiyak ka sa presensya ng Diyos? Di ba parang, pati katawan mo parang gumaling, lumakas. Amen? Yun yung encounter kay Jesus. At ngayong umaga, maranasan po natin yan. Amen? Basta, ibigay lang natin ang buhay natin sa Panginoon. Kagaya po ng babaeng ito, marahil may gumaga po sa atin na ayaw naman natin. Ayaw kong mangyari ito sa buhay ko. Ayaw ko naman eh, kaya lang wala tayong lakas. Wala tayong spiritual power, wala tayong spiritual authority para mapagtagumpayan ang bagay na yon. Siyempre, kailangan natin yung banal na Espiritu. Ang Holy Spirit po kasi ang tumutulong sa atin para maging ma-overcome natin ang mundong ito. Di ba sabi nga sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. O paano ba natin maranasan yung kapuspusan ng banal na Espiritu? Siyempre, surrender. Surrender natin ang buhay natin sa Lord. Amen. Mag-pray, salita ng Diyos, pagsamba, ganito, may fellowship. Basta puso kasi yan eh, nasa puso eh. Sabihin niyo po sa inyong katabi, nasa puso yan eh. Lagi pong nagsisimula po yan sa puso. Kahit simpleng tao lang tayo. Pero mahal na mahal natin ang relasyon natin sa Diyos. Maranasan natin yung yakap ng presensya ng Diyos.
yung ramdam mo na kasama mo ang Diyos kahit siya ka magpunta. Kahit may problema at pagsubok, parang kayang-kaya mong harapin. Kasi payapa ka. May inner joy ka, may inner peace ka. Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. Yun ang malaya. Amen? Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon yan. So, yun po yung number 1. The loving touch of Jesus brings freedom. Number 2, the loving touch of Jesus brings cleansing. Siyempre, talaga namang imperfect ang mundong ito. Kahit tayo dahil sa grace ni Lord, nalilinis ang buhay natin pag tayo lumalapit sa Kanya. Amen? Sabi po rito sa Marcos 1:40 verse 42, isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmamakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin. Kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais kong gumaling ka. Amen? Noon din nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Amen. So, hinawakan ni Jesus. Sa Hudyo, ito pong itinuturing nila na yung ketong ay marumi. Amen? At sa mga Hudyo nung panahon ngayon, kapag may ketong ka, isolated ka, nakahiwalay ka sa mga tao, parang criminal ka, parang nakakulong ka. Amen? Kasi batas po yun eh. Madumi ang turing sa iyo. Ganon din po, ang ketong ay katulad po ng, di ba yung ketong kumakalat po yan eh. Sakit sa balat yan na kumakalat. Amen? Kumakalat yan. Hindi natin mapipigilan yan. Ganon din po ang kasalanan. Amen? Ang kasalanan po ay kumakalat din. Amen? Magsisimula laan sa paningin yan, mamaya ay napupukaw na yung pita ng laman. Mamaya magkakasala ka na. Amen? Hello? Diba yan po ang sabi doon sa Santiago 1:14-15, kung hindi po ako nagkakamali. Natatangay. Nagnanasa yung pita, natatangay naman ng ating paningin, at doon lumalala ang kasalanan. Hello? So, ang Diyos naman po ay, ika nga po ay, yung banal na dugo ng Jesus, banal na dugo ni Jesus, ibinigay na yan, ginawa na ni Jesus. Kaya nga ang kailangan ng tao talaga, kumonek lang kay Jesus. Kailangan, hindi natin kayang baguhin natin sarili. Kailangan natin ng kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoon Jesus. Amen? Kung naalala niyo po, di ba sabi doon sa 1 John 2, tingnan niyo po, sabi sa 1 John 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Amen? Kaya ang totoo po niyan, walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Wala. Wala po. Kaya hindi tayo pwedeng i-condemn ng kaaway. Kapag tayo nanalig kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hari ng ating buhay, sinurrender natin ang buhay natin sa Kanya, inamin natin na tayo makasalanan, ginawa natin siyang Panginoon at hari ng ating buhay, linis na yon. Hindi na tayo pwedeng i-condemn. It is finished. Yung nakaraan natin, tapos na yan. Itong kasalukuyan, hinaharap, it is finished. Basta wag kang bibitaw doon. Kailangan yung faith mo, in-appreciate mo yung dugo ni Jesus. Powerful po yun. Ang sabi po sa Pahayag 12:11, nagtatagumpay ang mga mananampalataya dahil sa kordero, sa dugo ng kordero, dugo po ni Jesus yun. At walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Kasi i-condemn tayo ng demonyo eh. Sasabihin ni Satanas, makasalanan ka, huwag ka nang dumalo dyan. Lagi ka naman nagkakasala. Sabihin mo, oo, ako'y nagkakamali, pero hinugasan ako ng dugo ni Jesus. Amen? I-deklara natin yun. Kasi si Satanas, ang trabaho niya, i-condemn ang tao.
Lalo na po sa mananampalatayang bago. Sasabihin ni Satanas, bubulong yan eh. Huwag ka nang dumulong, hindi mo naman kaya. Nagkakasala ka. Pero kung ideklara mo, hinugasan ako ng dugo ni Jesus. Talsik si Satanas. Walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Kaya lang, kailangan i-recite mo ito. Ideklara mo ito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi po, yan ang pagmamahal ni Jesus. Hindi siya nagko-condemn. Magkaiba sila ni Satanas. Si Satanas, kinokondemn niya ang tao. Amen? Si Jesus naman, pinapatawad niya ang tao. Kaya nga, di ba, naalala niyo po si Jesus, tinutulog siya ng mga Pariseo. Pumunta siya sa bahay ni Zacchaeus. Sabi po ng mga Pariseo at Skriba, nagbubulungan, bakit ito'y nakikisama sa makasalanan? Amen? Pumunta siya doon para iligtas ang buhay ni Zacchaeus. Kasi condemn na si Zacchaeus. Mayaman nga siya, kaya lang pinag-uusapan ng maraming tao na siya ay makasalanan, bulungan ng mga tao. Pero pinatawad ni Jesus. Amen? Aba, nung ma-encounter niya si Jesus, sabi niya, Lord, kung minadayaman ako. Amen? 4 na beses kong ibabalik. Bakit? Nakaramdam siya ng kalayaan. Nakaramdam siya ng kapatawaran. Nakaramdam siya ng pag-ibig. Aralin nyo, ang kalaban palagi ni Jesus sa Biblia, mga Pariseo, mga religious group. Amen? Lagi na pag si Jesus nagpapatawad, nagliligtas, hinahanapan siya ng butas ng mga religious people. Amen? Yung mga nabubuhay sa ritual at traditional. Si Magdalena, ako man, hindi rin nahatol sa iyo. Huwag ka na humayo ka, huwag ka na muling magkasala. Amen? Pero balance naman tayo, ang biyaya at pagkapatawad ni Jesus nandoon. Pero yung truth, nandoon din. Sabi niya kay Magdalena, huwag ka na muling magkasala. Ngayon, tayo na may pinalayanan ng Diyos, huwag na tayong bumalik sa dati. Amen? Kasi baka pag bumalik pa tayo sa dati, baka may malala pang mangyari. Amen? Kasi nakilala mo ng katotohanan eh. Wala nang handog. Ibig sabihin, parang ipinako uli natin si Kristo sa krus. Amen? So, humiling tayo ng biyaya. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Sabi niyo po sa Philippians 4:13, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo Jesus na nagpapalakas sa akin. Wala namang, alam niyo po, kahit sa Old Testament, di ba kahit si Isaias, siya po yung naging propeta, hindi siya perfect. Kung makikita niyo po yung, pag binasa niyo po yung Isaiah 6:7, pakibalik doon sa yan. Sabi rito, kasi ito po yung tagpo na encounter ni Isaias ang Panginoon. Sabi po ni Isaias, kawawa ang kalagayan ko sapagkat marubi ang labi ko. Ako'y isang makasalanan at galing sa lahi ng makasalanan. Kawawa ako. Sabi po ni Isaias. Pero sabi po rito sa Isaiah 6:7, idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Grabe si Lord. Amen. Tinats. Dinampi di ba, hinipo yung labi niya. Tayo naman dati, di ba, nung hindi pa tayo naipanganak sa spiritual, marumi din ang labi natin. Pag tayo minura, mumurahin din natin. Amen? Pero ngayon tayo naka-encounter na kay Lord, marunong tayo magpasensya. Nandun na po yung anointing of understanding. Amen? Kasi na-impart na yung anointing ni Jesus. Ang sabi po ng Panginoon Jesus sa krus, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Instead na maghiganti, pinag-pray pa niya. Yan ang armas ng Kristiyano. Amen? Sabihin niyo po sa inyong katabi, yan ang armas natin. Kasi mas mahihipo sa panalangin. Nung si Jacob, makakasalubong niya si Esau. May 400 lalaking kasama. Sa Genesis chapter 32, ang ginawa niya,
Ang ginawa niya, nanalangin siya. Sabi niya doon, nakipagbuno siya sa anghel ng Diyos. Hindi kita bibitawan hanggat di mo ako binibindisyonan. Sabi po ni Jacob. At tinapik siya ng anghel sa balakang. Amen. Sabi po ng anghel ng Diyos, tinats. Mula ngayon, hindi na Jacob ang itatawag sa iyo. Israel na. Dahil nakipaglaban ka sa Diyos at sa tao at ikaw ay nagtagumpay. Amen. Yung si Esau nagalit sa kanya na may kasamang 400 lalaki, nung magkita sila, nagyakapan sila. Nag-iyakan pa. Amen? Hello? Eh bakit? Nahipo na ang langit. Amen? Tapos na. Sabi nga nung anghel answer prayer ka na. Amen? Inumaga nga si Jacob Amen? Mula nung gabi, nung manalangin Naranasan niyo po ba yung hindi ka bumibitaw? Kagaya ng inawit natin, di ba? Hindi ako bibitaw sa yakap mo. Amen? Kasi mahalaga po yun. Matouch tayo ng Panginoon. Hello? At ito po si Isaias. Balik tayo kay Isaias. Ano nangyari? Ito po na dating marumi, makasalanan, naging propeta ng Panginoong Hesus. Di ba siya ang propeta ni Hesus? Kasi nagtanong po ang Diyos doon sa Isaiah 6:8. Ang sabi po ng Panginoon, sinong gagamitin ko? Ang sabi po ni Isaiah, Panginoon, narito ako, gamitin mo. Kasi ang hinahanap ng Diyos sa mga tao, yung willing na magpagamit. Amen? Ano nangyari kay Isaiah? Naging propeta ni Jesus. Siya nagsabi na may sanggol na lalaki ipapanganak. Isaiah 9:6. Si Isaiah po yun. Dating isang marumi, makasalanan, galing sa lahi na makasalanan, naging propeta. Siya nagsabi na may ipapanganak na tagapagligtas, si Jesus. Si Isaiah po yun. Siya din po yung propeta ni Haring Ezekias. Nung mamamatay na po si Haring Ezekias, sa 2 King, chapter 20, verse 1-6, sabi po ni propeta Isaiah kay Haring Ezekias, ihanda mo na ang sambahayan mo, mamamatay ka na. Hindi ka nagagaling sa sakit mo. Ang sabi ng Diyos. Ngunit hindi pa gaano nakakalayo si propeta Isaiah. Kasi nung marinig yun ni Haring Ezekias, nanalangin. Grabe. Grabe po yung power ng prayer. Nanalangin si Haring Ezekias, sabi niya, Lord, alam mo naman na ako'y sumunod sa inyong kalooban. Sabi doon, umiyak siya, nakaharap sa dingding. At hindi pa gaano nakakalayo si Isaiah, sabi po ng Diyos kay Isaiah, bumalik ka! Sabihin mo kay Haring Ezekias, narinig ko ang kanyang panalangin. Nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya papagalingin ko siya. Dadagdagan ko pa siya ng 15 taon ang kanyang buhay. Yun po ang nangyari kay Nanay Norma. Amen? Amen? Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi iba po pagka may humihipo sa langit. Si Papa Oka nga po, nakainom po ng lason Akala po'y kape. May humihipo sa langit. Si Kapitana na nanalangin dito. Amen? Tinalo ang lason. Nandun si Ate Maria, katulong sa pagbobomba. Ngayon, malakas na malakas si Papa Oka. Sa isang pamilya, araw-araw, pag may humihipo sa langit. Amen? May protection. Yung anointing ng undefeated intercessor, naririto. Yung anointing ng undistracted prayer, dapat hindi nawawala yun. Yung atmosphere of faith. Yung language of faith. Yung momentum of faith. Kasi, maraming kalaban tayo sa mundong ito. Hello? Ano ba ang kalaban natin? Una, natural evil calamities. Ito na po yung mga aksidente, mga sakuna, mga sunog. Amen? Hindi natin nakikita yan. Hello? Supernatural evil calamities, ano yan? Yung mga witchcraft, occultism. Yan na po yung mga nandudukot ng bata. Amen? May mga orasyon yan. Amen? Ngayon, katapat niyan, panalangin. Naalala ko yung patutuo ni Ate Marlene nung mag-cell group kami. Kasi yung kanyang apo biglang nawala. Nag-alala siya.
Kasi nasa isip niya, puting band. Amen? Ayun pala, nayahag ni Ken dito naggala pala dito sa bukid. Kasi nga, yun ang napapanood natin sa TV, di ba? Pero kung tayo nagpe-pray, umaga pa lang, Lord, balutin niyo po ng dugo ni Jesus ang aking pamilya. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa, ang aking angkan, balutin niyo po ng dugo ni Jesus. Walang aksidente, walang sakuna. Walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Powerful po yun. Tinatabi ko ano mga trahedya, sakuna, gawa ng mga occultism. In Jesus' name. Ang buhay Kristiyano, hindi po talaga tayo po ipakikibaka. Kailangan nasa spirit tayo. Amen? Hello? Gusto ko ba nasa guided tayo ng Holy Spirit? Dahil doon tayo nagiging overcomer. Amen? Kagaya po ni Isaias, hindi siya perfect, kagaya natin, pero nagamit ng Diyos. Amen? Kasi nga, ibinigay niya na yung buhay niya sa Diyos. Kaya number 2, ano po yung number 2? Cleansing. Amen. Pagka the loving touch of Jesus bring cleansing. Yan. Amen? So, number 3. Yan. May natututunan pa kayo? Kung may natututunan po kayo, palakpak po sa Panginoon. Napaka-seryoso po natin. The love of Jesus, the loving touch of Jesus brings serving. Amen. Yan. Tignan niyo po, doon sa John 13 verse 5. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinumulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang bayawang. Yung pag-touch po ng Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad, yun ay sa paglilingkod. Amen? Na may kaugnayan siya sa kanila. Kasi aalis ng Panginoon Hesus eh. Parang itinatalagaan niya. Amen? At mapapansin po natin na hindi po ni Jesus. Ay, yung mga alagad po, hindi po perfect yun. Amen? Yung mga dinidisciple niya ng panahon yan, di ba, ang daming sablay nila. Parang tayo, hindi naman tayo perfect eh. Amen? Kaya nga, patuloy tayo nagpapaturo sa Diyos. Amen? So, nangihina din po sila. Yung mga kilalang lingkod ng Diyos sa Biblia. Nakakaranas din po sila ng panghihina. Nakakaranas din sila ng drain. Exhausted. Amen? Pero muli silang pinapalakas ng Panginoon Hesus. Tanyo po halimbawa, basahin ko muna po ito. Yan, sabi po rito, ayan, anak, nandyan yan. Sabi dyan, great men in the Bible experience fatigue at different times and for the different reasons and can learn from them. Yun daw po mga kilala sa Biblia na mga pinag-uusapan natin dito, nakakaranas din pala ng pagkapagod. Kagaya natin. Amen? Bakit? Kasi human being tayo eh. Tao tayo eh. Amen? Wala pong malakas kapag wala ang presence ni Lord. Lahat tayo nakakaranas ng pagkapagod, pagkapatig. Si Pedro, basahin niyo po, sa Lucas 22 verse 33, kasi alam niya mangyayari sa Panginoon Hesus eh. Sinabi na ng Panginoon Hesus eh. Ang sabi, pag binasa niyo po yung Lucas 22:33, sabi po ni Pedro, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama niyo. Grabe yun ang declaration po ni Pedro. Pero pansinin niyo, pagdating po ng verse 59-60 sa Lucas 22, nang dinakip na po ang Panginoon Hesus, amen? Nung hinuli na ang Panginoon Hesus, sabi po ng isang naroon, di ba kasama ka ni Jesus? Sabi po ni Pedro, hindi ko nalalaman na sinasabi nyo, hindi ko kasama yan. At biglang tumilaok ang manok. Amen? Sa verse 33, handa po akong mabilanggo at mamatay kasama nyo. Pero pagdating ng verse 59-60, hindi ko po kasama yan. Amen? Tumilaok na po yung manok. Hello? Bakit?
Tanungin niyo po ako, bakit? Tao si Pedro. Natangay siya ng kahinaan. Pero siya naman pinalakas ulit ni Jesus. Nung si Jesus ay muling nabuhay, dinalaw siya. Sa John 21, verse 15 to 17. Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, pakanin mo aking tupa. Halagaan mo aking tupa. Pinalakas siya ulit. At ang maganda rito, kay Pedro, pinauna na po ng Panginoon Jesus. Pag binaba niyo po yung verse na yan, Lucas 22, 31, 32, sabi po ng Panginoon Jesus kay Pedro, Simon, Simon! Hiniling ni Satanas. Grabe, hiniling ni Satanas eh. Humingi ng permission si Satanas kay Jesus. Hiniling na si Satanas na ligligin ka, na parang trigo na inalasan ng ipa. Pero Pedro, idinalangin na kita, na ipag-pray na kita. Kaya kapag malakas ka na, palaksin mo yung mga kapatid mo. Amen? Napag-pray na pala ng Panginoon Jesus. Alam niya ang mangyayari kay Pedro. Alam niya na manghihina si Pedro. Matatangay ng kahinaan. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, napag-pray na kita. Amen? Sabi mo sa katabi, napag-pray na kita. Amen? Kaya, talagang, ang bawat Kristiyano, wala pong exempted dito. Mga pastor, mga bishop. Human being tayo, nakakaranas tayong panghihina. Kailangan po na may magpapalakas. Siyempre, yung touch ng Panginoon. Kahit po sa Old Testament, si Moises na humati po ng dagat. Amen? Alam niya, tinawag siya ng Diyos. Ang daming himala. Pero pag binasa niyo po yung Bilang 11, chapter 11, verse 14 to 15, nanghina na po si Moises. Sabi doon, hindi ko kayang alagaan ng mag-isa. Kasi sabi po ng mga Bible scholar, may 2 million na po yung Israelita noon. Napakabigat ng pasaning ito. Kung ganito lamang ang gagawin niyo sa akin, buti pa mamatay na ako kaysa maghirap ako ng matagal. Grabe si Moises. Amen. Nakaranas ang himala pero gusto na mamatay. Amen. Pero pinayuhan naman siya ng Diyos. Sabi niya, pumili ka ng, hinausap siya na niya, pumili ka ng 70 mga pinuno ng Israel. Ibibigay ko yung aking espiritu sa kanila, makakatulong. Amen? So, nakakaranas talaga ng panghihina. Amen? Hello? Ito po, isa pang halimbawa, si Elias. Tinalo niya po yung 850 na propeta ni Baal at ni Asera. Alaga po yun ni Jezabel. Amen? At pagkatapos matalo niya yun, mapatay niya yun, nag-release po ng sumpa si Jezabel. Pag binasa niyo po yung 1 King 19, verse 1 and 2, nag-release ng sumpa si Jezabel. Sabi po ni Jezabel, kung paano mo pinatay ang mga propeta ko, ganito ding oras, isinusumpa ko, papatayin din kita. Grabe. Nag-release po ng sumpa si Jezabel. Yun po yung witchcraft. Si Jezabel ay may spirit ng witchcraft. Amen? Siyempre, ang witchcraft, galit po yan eh. Amen? Kaya kapag pala tayo nagagalit, ingat tayo. Sabihin niyo po sa inyong katabi, pag nagagalit pala tayo, ingat tayo. Kasi nagmamanifest po yung spirit ng witchcraft eh. Si Jezabel ay nag-release po ng sumpa. Kaya ngayon, natakot po si Elias. Si Elias na nagpababa ng apoy. Amen? Pag hindi umulan, pag nag-pray, umuulan. Bumubuhay ng patay. Pero, nung marinig niya, yung sumpang binitawhan ni Jezabel, natakot po siya. At, pag binasa niyo po yung 1 King 19 verse 4, Lord, pagod na po ako, sabi po ni Elias. Buti pa, mamatay na ako. Grabe, kilalang lingkod ng Diyos, gusto na mamatay. So, hindi naman nangyari.
hinayaan ng Diyos na makapagpahinga at makatulog. Kailangan lang pala ni Elias ng pahinga. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan mo lang pala ng pahinga. Nung siya po yung nakatulog, yan, dito na po tayo, anak, yan. Sabi po rito sa 1 King 19 verse 5, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Amen? Kinalabit, ito yung keyword ha, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na, kumain ka. Amen? Kaya pag tayo nanghihina, papadalaan Diyos ng gagamit siya ng tao. Sa panahon natin ngayon, gagamit siya ng tao para lumakas tayo. Amen? Pag tayo napapagod, gagamit siya. Amen? Gagamit siya ng gifted people. Gagamit siya ng destiny helper, kingdom helper. Amen? Para lumakas tayo ulit. Dito naman ang ginamit, anghel. Kinalabit, itinat si Elias. So, si Elias, sobrang pressure. Kaya gusto niya na mamatay. Na-burn out na siya. Nalimutan niya na yung mga himalang ginawa sa kanya ng Diyos. Baka nalilimutan na po natin yung mga himalang ginawa sa atin ng Diyos noong mga nakaraang tayo nakakilala sa Kanya. Di ba? Nabingita tayo sa kamatay, niligtas tayo ng Diyos. Ang dami nating pagsubok. Nung pandemya, ang dami namatay, pero hanggang ngayon buhay ka. Amen? Baka nalimutan mo na yon. Amen? Kasi minsan ganun po, napapagod talaga tayo. Tayo lahat napapagod eh. Kaya nga sinabi, lahat naman, sila Moises, grabe, o Elias, napagod. Ay tayo pa kaya? Amen? Hello? Pero ginising si Elias, kailangan lang pala niya magpahinga, pinatulog. Dinalan siya ng tinapay. Lumakas uli. Sabi po ng Diyos sa kanya, kung sa panahon natin ngayon, bumalik ka sa purpose mo. Amen? Bumalik ka doon sa ipinapagawa ko sa iyo. Hindi pa panahon, wala ka pang kapalit. I-anoint mo pa, ita-attach mo pa si Eliseo. Magpapahid ka pa ng hari. Hindi yan ang purpose ko sa iyo, sabi ng Diyos. Parang ganun eh. Amen? Kasi sabi ng Diyos dito, malayo pang babagtasin mo. Hindi pa ako tapos sa iyo. Malayo pang lalakarin mo. Gusto na ni Elias mamatay eh. May purpose pa ako sa iyong buhay. Sabihin po natin sa ating katabi, may purpose pa ang Diyos. Kaya buhay pa tayo. Balik sa purpose. Amen? Kasi po, napapagod tayo, pero, di ba nga, napapagod, pero hindi sumusuko. Amen? Kasi po, may calling sa atin. Amen? Kaya palakpak po sa Panginoon ha. When we are serving God, it requires, kailangan talaga lang ang commitment. Amen? Pagtatalaga, tipan. Kaya may covenant ka. At saka siyempre, consistency. Tuloy-tuloy. Basta mahalaga, tuloy-tuloy. Sabihin mo sa katabi, tuloy-tuloy. Powerful po yung tuloy-tuloy. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Ho. Ayan. So, yun po yung napag-aralan natin. Yung tatlo. The loving touch of Jesus brings, ang nakalagay na dyan, praying. Parehas lang yan. Freedom, praying, cleansing, serving. Amen? So, lahat tayo, tayo, minsan nakakaranas ng pagkapagod. Amen? Pero ang nagtitiwala sa Kanya, sabi po sa Isaiah 40:31, ay magpapanibagong sigla. Amen? Muli niya tayong papalaksin, kagaya ng walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo tayong tatakbo, hindi papapagod. Lalakad po tayong lalakad, hindi po tayo manghihina. May natutunan tayo sa mga kilalang lingkod ng Diyos sa Biblia, na sila pala nang hina din. Dahil imperfect ang mundong ito. Ganon din tayo. Ang mahalaga, consistent tayo. Bumabawi tayo. Bumabangon tayo. Dahil ang paghipo ng Panginoon Jesus ang nagpapalakas sa atin. Nagbibigay ng kalayaan.
kinoconsecrate niya tayo para patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Tayo po'y tumayo at habang inaawit natin ito, alalahanin po natin yung kabutihan po ng Diyos. Si Jesus kahit Diyos, nagpakumbaba siya. Siya po'y hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nanaog siya sa lupa para maabot tayo. Habang inaawit natin ito, alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Grabe, mula pagkabata hanggang ngayon. Subukan mo mag-evaluate. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Oo, may pagsubok. Oo, minsan nanghihina tayo. Pero pagyan ng purpose ng Diyos sa buhay natin. Kagaya ni Elias. Kagaya ni Pedro. Kagaya ni Moises. Pinapakita lamang wala tayong magagawa kung hindi tayo konektado sa Kanya. Valuehin natin ang relasyon natin sa Kanya. Puso. Yung relasyon natin sa Diyos, walang makakaagaw niya sa iyo. Si Job, nawala ng kabuhayan, ubos. Namatayan ang kanyang mahal sa buhay. Nagkasakit. Pero ang hindi nakuha ni Satanas sa buhay ni Job, yung relasyon niya sa kanya. Relasyon ni Job sa Diyos. Sabi ni Job, magpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Magpupuri pa rin ako sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Pinapalakas niya tayo ngayong umaga. Lumalakas ka ngayong umaga. Kuraba saka kanda sikaraba. Tinatouch ka ni Lord. Kini-clear po yung ating isip. Nakikita niya yung puso nagpapakumbaba. Umaamin. Lord, hindi ko kaya kung wala ka. Salamat sa dugo ng Panginoon Jesus na lumilinis sa buhay ko. Walang sagot sa Satanas sa dugo ni Jesus. We are washed by the blood of Jesus. We are saved. We are healed. We are free. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. May specific po na purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pine-prepare tayo ng Diyos. Pasalamatan natin yung mga pagsubok natin pinagdaanan. Miss, natuto tayo. Miss, dumami ang kalaman natin. Miss, lumakas yung ating pananampalataya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Ang Diyos po ay nagre-release ang kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag yung mga nasa tahanan, pinapalakas kayo ng Diyos. Pag yung mga nasa ibang bansa, ibine-bless kayo ni Lord. Tinatouch ng Panginoon Jesus ang buhay ng bawat isa ngayong umaga. Sukulaan natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus. Nag-iintay siya sa atin. Ang sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo, kayong lahat ng mga nabibigatang lubha sa inyong pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ibinibigay po ng Diyos ang kapayapaan sa puso ng bawat isa.
Pinapagaling ka kung ano mang iyong nararamdaman. Tinatas ng Diyos ang buhay po ng mga may sakit ngayong umaga. Tandaan niyo po, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Kalooban niya na gumaling tayo, lumakas tayo, nagre-release siya ng freedom. Nagre-release ang Diyos ng permanent healing sa buhay ng bawat isa. Ano man mga gumagapos na sakit, ito man ay matagal na, pinapalakas kayo ng Diyos ngayong umaga. Tinatas kayo ng Panginoon Jesus. Sikarabas sakanda. Ngayon pong umagang ito, doon po sa bago, marahil nasa ibang bansa kayo, marahil nasa Pilipinas kayo, marahil nasa ibang probinsya kayo, marahil kayo ay magulang o kabataan. Ang Panginoon Jesus po ay nakatunghay sa ating kalagitnaan. Nakikita niya yung posisyon natin sa buhay. Nakikita niya po yung laman ng ating puso. Ang sabi ng salita ng Diyos, kahit hibla ng buhok natin, bilang niya. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya na minsan napapagod tayo. At ngayon, ang lakas ay ibinibigay niya sa atin. Kung kayo po'y bago, sabihin lang niyo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Hindi man ako karapat-dapat. Ang lahat ng aking kasalanan ay pinatawad mo. Salamat sa iyong dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ako na lang po mananalangin, Lord, yung tumanggap po sa inyo. Salamat na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Salamat po na sila po'y naging anak mo. Tulad po namin, salamat sa kabilang sa pamilya nyo, O Diyos, sikaraba. Dalangin ko po, Ama, na patuloy silang lumago. Kung may mga malalapit na gawain sa kanilang mga tirahan, sa ibang bansa man, sa ibang probinsya, may mag-alaga silang sa kanilang mga lingkod mo na magtuturo ng inyong salita, manalangin, at may maka-fellowship, O Diyos. Saan man sila naroon, pagpalain nyo sila, at Lord, magtatagumpay sila. Lord, i-release nyo po yung blessing, release, strength sa kanilang buhay, in Jesus' name. At sa buhay po ng bawat siyang naririto, lahat na nakikinig, pagpalain nyo, even our family, uraba, sakakanda, sikaraba. Lord, lagi araw-araw po, binabalot namin ng dugo ni Jesus ang aming mga mahal sa buhay. Nasa ibang bansa man sila, nasa ibang probinsya man sila, saan man sila naroroon, hindi man namin sila kayang abutin ng aming kamay, pero kayang abutin ng aming panalangin. May hinihipo ang aming panalangin ngayon pong umaga. Balot sila ng dugo ni Jesus. Maging ang mga tahanan ng bawat sa balutin ng dugo ni Jesus. Maging ang kabuhayan ng bawat sa balutin ng dugo ni Jesus. Maging ang mga sasakyan ng bawat sa single, tricycle, four wheels, aeroplano, barko, balutin to ng dugo ni Jesus. At salamat sa spiritual power, spiritual authority, itinataboy namin. Walang aksidente, walang sakuna. Lahat ng natural evil calamities, we cancel sa aming mga mahal sa buhay. Be depart, be disconnected in Jesus' name. O Diyos, Lord, salamat sa protection. Salamat din po, Diyos, sa kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Lord, release healing. Kanina pa lamang pinalakas niyo na sila, pinagaling niyo na sila. At salamat po, Diyos, even po yung mga supernatural evil calamities, yung mga occultism, lalo na po sa panahong ito, yung mga nangunguha ng bata, sindikato, walang mababawas. O Diyos, sa aming mga angkan at pamilya, hindi sila pwedeng i-touch sapagkat sila'y balot ng dugo ni Jesus. Lord, release angel na magbabantay sa kanila sa mga eskwelahan at trabaho. Kung paano sila ligtas na alis ang tahanan, ligtas niyo po ibabalik in Jesus' name. Salamat po, Diyos. At Lord, ang bawat pamilya ng bawat siya ay bless niyo. Ang mga tahanan ng bawat siya ay magiging house of purity, house of unity, house of love, house of prayer. Yung anointing ng undistracted prayer mag-flow sa mga tahanan ng bawat siya. Yung gift of faith, language of faith, momentum of faith, pura basaka kanda. Ngayong 2025, wala pong gagapang, wala maghihirap sa aming mga angkan at pamilya. Anointing of Abraham ay magpo-flow sa buhay po ng bawat isa. Pagpapalain niyo po ang bawat isa sa loob at labas ng bansa in Jesus' name. Tulad po ng panalangin ni Jabez, pagpalain niyo po ang aming mga pamilya. Enlarge our territory. Iligtas kami sa kapahamakan. Yung kabuhayan ng bawat siya, pagpalain niyo.
mga saka, mga poultry ng manok, poultry ng itik, trabaho sa gobyerno, private sector, sa ibang bansa. Lord, yung mga OFW, pagpalaan nyo, lahat ng mga followers, viewers, sa iglesang ito, bless niyo po sila. Hura basaka kanda, Lord, release blessing, release promotion sa kanilang mga buhay. Ang mga anak at nila at apo, lahat sila iaakit na entablado. At gaganda ang buhay. Sila ang next generation, mga future leader ng simbahan, o Diyos, ng gobyerno, ng pamilya, mabubuting magulang, in Jesus' name. Salamat po, Diyos, we are blessed. Hindi lamang ang church na ito ang pagpalain nyo. Lahat ng church sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang bansa. Bless them. Ang church ay tinawag nyo, pinili nyo. Ang sabi po na inyong salita. At ngayon ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At kahit pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iyo. Ano man talian mo rito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man kalagan mo rito sa lupa, kakalagan sa langit. Lord, release blessings, signs and wonders, and miracles mag-flow sa mga church. Word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, miracles, gift of prophecy, gift of tongues, gift of interpretation. I-bless nyo. Salamat sa anointing, salamat sa Holy Spirit na magpo-flow sa mga church at magtayo kayo ng mga intercessor sa mga church na magbabantay sa panalangin. At lagi pong maging mababa ang mga anak mo. O Diyos, lagi po kami mababa, kailangan po ang mataas. Ang Holy Spirit ang mag-guide sa bawat isa. Gamitin nyo kami to win soul and make disciple. Huwag aalis ang church sa purpose nyo. Gamitin nyo kami sa aming Pangulo. Bless nyo po ang aming Pangulo, pangalawang Pangulo, ang mga senador, congressman, mga mayor, governor, lahat ng mga nanunungkulan, kung paano nyo kami niligtas, gayon din po ang gawin nyo sa kanila. At Lord, dalahin ko po, ilagay nyo sa darating na eleksyon yung pinili nyo, karapat-dapat na magbibigay ng karangalan po sa inyo. Maraming salamat po at ang buwang ito, lalakad kami na may katagumpayan ang taong ito. Maraming salamat po. We are blessed. Langisan nyo kami, i-anoint nyo kami, 10 ng inyong pamilya. Lagi kami magtatagumpay. In Jesus' name we pray. Amen and amen.